Ngayon 2025, isa ito sa mga nauso, yung mga anik-anik o kuriting-ting na sabit-sabit. Pwedeng ilagay kung saan-saan. Perfect pang regalo ngayong Pasko at higit sa lahat, pwedeng gawin negosyo. Number one, uso siya, lalo na sa mga Gen Z, sa mga millennial parents. Uso yung mga anik-anik, trinkets, and then very kasi siya, colorful, fun na gawin. Ang mga anik-anik na ito, hindi lang charming tingnan, charming din ang kita. Ang mga kabataan ngayon, ito ang amats. Paramihan ng mga nakasabit na anik-anik kung kanilang tawagin. Kapag kasi may mga kuriting-ting, gaya nito, parang mas lumalabas daw yung personality. Pero, papaano pa kaya kung ang mga anik-anik na gaya niyan, pwede nating i-personalize? O, di ba? Yan ang negosyo ng mga nakilala kong mamis, DIY anik-anik, na pwede na ring rentahan sa mga party. Pili po kayo kung itong string po or yung rope yung gusto nyo. Gusto ko yung manipis lang. Ito, string po. Daan-daang beads ang pwedeng pagpilian. Pwede iba-ibang color. Pwede pong iba-ibang colors. Pwede pong one color. Kung gusto nyo po, iba-iba para colorful. Makakapag-ano ka dito, experiment, mag-explore ka ng iba-ibang klase ng design, di ba? Bagamat nakita mo yung chunky, isipin mo baka mabigat, but no, magaang lang siya. So, kung isabit mo man sa bag mo, ay hindi na siya makakadagdag sa bigat. Mararentahan ng souvenir bar na ito mula 6,900 pesos hanggang 26,000 pesos. Depende ang presyo sa bilang ng guest at klase ng souvenir na ipamimigay. Bukod sa pwedeng mag-DIY ng anik-anik, may mga bag at pouches din sila. Ang negosyong ito nagsimula lang daw sa puhunang 2,000 pesos. Pagbalik po ng pandemic, napansin namin that people wants engagement. Gusto nila ng involvement dun sa mga bagay na ginagawa. Yan. So kaya naisip ko po yung on-the-spot na souvenirs kasi may souvenir na sila at the same time involved sila and engaged sila dun sa paggawa ng souvenirs. Nitong July 2025 lang naisipan ni Apple na buksan for franchise ang kanyang souvenir bar. Ang crafty nanay na si Rose Mill, isa sa mga nag-franchise for 50,000 pesos. So kasama na siya lahat, yung booth, yung supplies, mga materials na gagamitin. Parang minsan hindi na sapat talaga yung kinikita mo sa trabaho. Kasi gusto ko talaga makaipon kami para sa future talaga ng mga anak namin. Makatulong kami sa iba, makapag-invest talaga kami, makapag-save talaga kami. 2 buwan lang daw matapos maglabas ng puhunan, may ROI o Return on Investment na kaagad si Rose Mill. Kasi nag-start din ako na mag-retail eh. So, nung mga wala pang event, nag-retail ako sa mga classmates, sa mga friends ko. Kaya 1 to 2 months siguro na ROI na namin siya. Sa ngayon, tinuturo niya itong sideline lang. Mama-manage mo yung time mo. Yung 2 kong anak nag-aaral, ang work ko sa gabi. Ang booth kasi ay weekends lang naman. Hindi siya sumasabay sa trabaho. Yung preparation, in-betweens ng paghatid, pagsundo, ganun po. Pero kahit sideline lang, palong-palo pa rin ang kita. Pag peak season, pwede siyang umabot ng 6-digit na gross. So, okay din siya, maganda. Hindi kasi uso sa atin dati yung pag may birthday ka, magpapaparty ng bongga, tas may mga booth. Ngayon kasi, parang nauso yung hindi ko to naranasan. So, gusto ko iparanas sa anak ko. Yung mga parents ngayon, gusto nila ma-experience ng anak nila na na-invite yung mga classmates nila. So, iba yung joy na ibibigay mo sa anak mo yung hindi mo nagawa or hindi mo na-experience before. Malaki ang pasasalamat ni Rose Mill na sumubok siya sa pagnenegosyo. Honestly, when it comes to business, hindi ako risk taker talaga. Kasi marami akong kakilala na nag-start ng business, tapos nalugi, tapos hindi na nila natuloy. So, kami ng husband ko, we really prayed for it. Parang, Lord, give us a sign na ito talaga yung para sa amin. Ito talaga yung parang ibe-bless mo kami. Ito yung magiging way para makapag-bless din kami ng ibang tao. Pag specific kasi, yun kung ano yung pinag-pray mo, kung ano yung nilalabas ng mouth mo, yun ang ibibigay sa'yo eh. So, words are very powerful and most especially yung prayer is powerful.
Ang mga bids sa terms na ito ay labo-labo. Sa pag-manage ng franchise, organized daw sila. Yung pagka-franchise po kasi ng product namin is on a per area siya. So, every time po may interested mag-avail ng franchise, laging unang question namin is kung saang area niya gustong mag-cater. So, hindi siya pwedeng na mag-compete with each other. Hindi siya pwede, let's say, yung franchise partners from Bulacan, kukuha siya ng events sa Cavite. Hindi po namin siya ina-allow. Para kay Apple, importante ang sistema para sa mga gustong magpa-franchise ng negosyo. You wanted i-offer yung business for franchise, una, pag-aralan mong maigi yung system kasi very important yun. And then, legit na mga suppliers and also reliable na mga suppliers. And tamang community for support dun sa mga franchise partners mo. Sa loob lang ng 4 na buwan, may 9 na franchise na ngayon ang negosyo ni Apple all over Luzon. Ako personally, I feel very blessed. All glory belongs to the Lord. So, tip ko sa mga gustong magnegosyo, do not be afraid to start small. And kapag meron kang idea in mind na gusto mong simulang negosyo, una ipanalangin mo, pag-pray mong maigi sa Panginoon. You'll be surprised on how many people that you don't even know will support your business, will help you be able to grow it. Kaya huwag kang matakot. Just trust in the Lord and magtiwala ka sa confirmation na binigay niya sa'yo. Sa paggawa ng anik-anik, maraming pagpipili ang bids, maging sa pagninegosyo. Napakarami ring options, pero piliin lang kung ano ang talagang gusto at kayang i-manage para di maging pabigat ang negosyo at happy-happy lang.